Ano ang pinaka-efficient na paraan para mag-spacing at mag-level ng tiles? Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Magandang araw mga ka-Buildrite. So, madalas sa tanong is, paano nga ba ang pinaka-efficient at effective na paraan para mag-level at mag-spacing ng tiles? Two things muna, no, bago ko ituro paano yung tamang spacing and leveling ng tiles. Number one, marami nagsasabi na pwede ang dry pack method, makakatipid sila, at yan ang method na effective para sa kanila. To be truthful about it, hindi po effective at hindi po recommended ang dry pack method in whichever standards man nyo hahanapin. Whether European standards, ASTM, or kahit anong bansa, it's not even recommended ang dry pack method. No? Ang dry pack method consists of tubig, semento, buhangin. So imagine mo, no, ano dito ang bonding agent mo? Tama ka, yung semento. So you think yung cement is not even enough para gawing tile adhesive. What more? Gamitin natin semento as bonding agent. Haluan pa natin ng buhangin. Diba? So, it will weaken the adhesion strength. So, dito, nagkakaroon ng madalas na pop-out, tile debonding. So, again, hindi namin recommended ang dry pack method. Bukod doon, napakahirap po para i-level din ulit yung tiles natin. Alright, explain ko in a while. Isa pang factor but hindi recommended na dry pack method is that yung shrinkage factor. Ayan. So, kung nag-shrink siya, then saan pakakapit yung dry pack mo sa tiles mo? Second, sa mga gumagamit naman ng thick bed method using tile adhesive, na-discuss na namin to, no, before kung bakit recommended ang thin bed at hindi thick bed. For one, thick bed method, pag ginamit po natin yan, hindi nyo mape-pressure or madidiinan yung tiles ninyo over sa makapal na tile adhesive. Dahil ang alam ko, ang ginagamit nyo, yung tile adhesive as yung leveling na rin. Di ba? So, kung nile-level mo yan, so obviously, pupuk-puk-puk-pukin nyo yan, tapos hindi nyo pwedeng malalim yung pukpuk, pwedeng minsan hindi pwede, dahil hinahabol nyo yung leveling. Tama? So, in this sense, kung walang pressure, hindi natin nadidikit ng maayos yung tiles doon sa tile adhesive. At yan yung mga reason kung bakit kumakapak ang ating mga tiles. Alright. So, second, lilevel mo na at gusto mo na magkaroon ng spacing. Ano ang pwede mong gamitin? Madalas yung gamitin, either pako, minsan yung barya. Mga iba naman, kung sinipag, bibili ng parang cross, diba, isisiksik. Pero hindi natin nalilevel. Dahil nga yung level nasa mata-mata at nakasalalay sa skill ng worker natin. Alright, so kaya dito pumapasok, bakit highly recommended pa rin ang thin bed method? Dahil ang thin bed method, gumagamit ng trowel, nape-press natin ng maayos para lumapat ng maayos yung tiles natin doon sa tile adhesive and the substrate. Reminder lang, no, if your tiles is around 60 by 60, you should be using 12 mm trowel size. Pag ang tiles mo nasa 30 by 30 and below, you can still use yung 6 mm. Para sa mga in-between, well, ang na-test kasi namin ay 30 and 30 by below, okay yung mortar coverage. Ang mortar coverage, dapat pag ginamitan mo ng trowel, is 90% mortar coverage. So, meaning, paglapat mo ng tiles, after ng using the trowel, pag-angat mo, dapat 90% of your tiles should be covered. Tinest namin, 60 by 60, using 6 mm, halos kalahati lang po ang mortar coverage. Kaya, wag nyo po susubukan ang 6 mm. Sayang ang ganda ng tile adhesive, sayang ang ganda ng tiles, tapos kakapak lang po. Para sa mga in-between, since hindi namin na-try yung mga in-between, you can check. No? When you buy the trowel, pag-apply, lapat, and then iangat nyo, tignan nyo. Pag majority ay may coverage, then should be enough. Ayaw nyo mag-risk na mag-trial and error, then ang re-recommend ko, you get the 12 mm na trowel size. So, ano pa ang maganda using thin bed method? Aside from nalalapat nyo siya ng maayos, malilevel natin at maayos natin ang spacing na maayos. Ang recommended na tiling tools namin para sa leveling at spacing is using the wedge and the tile spacer. Ayan. So, kailangan mo lang nga gumamit ng leveling pliers. So, anong maganda rito? Yung mga spacing na to, mga spacers na to, meron na siyang thickness. Ayan. So, may thickness siya na 2 mm at 3 mm. No? So, in your screen, makikita mo ano yung itsura ng isang 2 at saka isang 3 mm. According to TCNA, ang minimum na tile width space ay gumamit ng 3 mm for rectified tiles while 4 mm naman para sa mga calibrated tiles.
While according naman sa British standards, ang requirement for walls, ang minimum should be 2 mm tile width, while sa floor naman ay 3 mm na tile width. Pag ginamit po itong spacer, uniform na po ang paglapat natin ng tiles, and using the wedge, magiging level po yung floor po natin. May pressure dun sa tiles dahil because of the wedge, using the pliers, at the same time, tama na po yung spacing. Ilang clips ba ang kailangan ko? Flash on your screen is the formula on how to compute the right number of tile spacers. Reminder lang po namin sa inyo, you have to check the tile spacers. Kasi when we check the market, napakaraming tile spacers na iba-iba yung thickness. No? So, importante yun kasi yung 2 mm at 2.5, napakalaki po ng difference nun. Malalaman nyo, pag kinabit nyo ng tiles nyo, hindi pantay-pantay ang ating lapat. So, just be careful and take note of that. Ano naman ang allowable leakage? So, first, ano ba ang leakage? Yung leakage is yung difference ng elevation in between tiles. No? As per ANSI 108.02, ang allowable leakage ay only 0.8 mm. So, in our case, malalaman natin yung tile spacer natin kung 2 or 2.5 dahil makikita mo yung shape doon sa tile spacer. Just in case, nagtatrabaho ka sa sabay-sabay ng 2 or 3 areas at iba-ibang tile spacing yung gusto ninyo, madi-differentiate nyo kaagad just by looking at the tile spacer. So, ang pinaka-advantage of using this type of tools no, is yung uniformity ng tile placement natin. Yan, pantay-pantay, maayos yung level, and of course, very efficient. No? And also, it prevents tile leakage. Napansin nyo ba yung tile leakage? May nakikita ang tile leakage, meaning yung tiles mo, yung isang tiles na nakasumunod, ay medyo nakaangat ng konti. Di ba? So, marami rin yan sa wall eh, kung napansin nyo, di ba? Ako, pag nagsisiyar ako, madalas ko nakikita yan, yung wall, yung leakage na hindi siya lapat. So, dapat pag hawak mo, dapat makinis, dire-diretso lang siya. Of course, it's very efficient, time efficient, it reduces tile waste. Ayan. Naiwasan natin yung mga misaligned na tiles. Ayan. So, sayang yung tile adhesive, minsan sayang pa yung tiles. Kung bandang huli, nakita mo, ba't hindi pantay? Parang, kasi pag malapit, di mo makikita kaagad eh, na disaligned eh. Diba? Kung medyo malaki na yung space, dito natin mapapansin, uy, ba't disaligned, no? What else? It's also very cost-effective, no? So, minsan iniisip niyo ay, paano yan? Kailangan ko pa muna i-level yung floor, tapos bago ko itin bed. Sa totoo lang, we've done several tests, and from the testimonies rin ng mga ibang tile setters, truly, mas efficient, mas mabilis gamitin ang thin bed method, at ito yung maganda, sigurado kang hindi kakapak as long as tama ang method at tama ang tile adhesive mo. So, ayan na. So, medyo naging mas malinaw na kung paano ka naman mag-tile spacing, tile leveling. Tinuro na namin sa inyo kung paano naman pagpili ng tile adhesive at tinuro namin sa inyo ano ang thin bed method. So, hopefully, mas kukunti na makikita natin mga tile debonding at mga kapak. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado.